Dead on arrival na ang People's Initiative. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Pero nalalabnawan ang senadora sa inihaing resolusyon kahapon. Grabe, no? Ang ingay na nito, no? Kasi re-electionist to, eh. Kaya kailangan niya magingay. Ni Senate President Big Subiri para isulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Dati, nung hindi siya re-electionist, ang tahimik niya, di ba? Ngayon, sobrang ingay niya. Bagamat nakasaad sa resolusyong inihain dito sa Senado na limitado lamang sa advertising, edukasyon at public services, sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan sa ating konstitusyon. Delikado pa rin para kay Senator Amy Marcos na baka magalaw daw ang political provisions sa oras na buksan ng ating saligang batas para sa charter change. Para kay Senator Amy, wala namang makakapigil sa kahit sinong mambabatas na magmungkahi ng pagbabago sa ibang probisyon ng batas oras na buksan ng usapin. Kinakabahan pa rin ako. It doesn't generate any confidence, at least on my part, that there will be a limitation to a mere 3 provisions. Baka masingitan na naman kami kasi hindi kami nag-iisip ng pasingit-singit, papuslit-puslit. Ay naku, nakaka-nervous talaga. Bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, iba ang basa ni Senator Amy sa sinabi ni PBBM, kina Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na pag-aralan ang charter change. Magalang na paraan daw yan ni Pangulong Marcos para sabihing tantanan na ang tsa-tsa. Kung ako yun, nasabon ng bonggang-bongga, may batok pa. Pero yung kapatid ko, iba style nun mas mabait yun. Grabe, no? Sobrang panlalaglag yung sa kapatid niya. Kung ako yun, may batok pa. Di para mo sinabing strong ka, mahina kapatid mo. Grabe. No? Kakaiba rin itong kapatid na to, no? Kung alam mong pakinggan, pag sinabi sa'yo, pag-aralan natin, ibig sabihin, wag muna, tigilan muna yan. Sino po sana yung bonggang-bongga niyo pong sasabonin na may batok pa? Siyempre, sa Congress, kakausapin, hindi ko naman babatukan. Si Speaker naman, kung galing ba kay Speaker, kung galing kung kanino dyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan. Tutok muna tayo sa problema ng tao. Ano kayang maganda sa sinasabi niya, no? Hindi, maganda sandali, linawin ko. Maganda yung sinasabi niya. May punto naman siya sa sinasabi niya. Kaya lang, ano kaya maitutulong yan, ano? Kasing ingay niya eh. Sorry pero hindi ako nadadala doon sa ingay niya eh. I mean, okay lang mag-ingay kung vlogger ka. Kasi wala ka naman talaga magagawa kung hindi mag-ingay. Wala ka naman magagawa kung hindi dito sa YouTube, Facebook. Yun lang ang pwede mong gawin. Media. Oh. Pero kung ikaw ay isang senador, kapatid ng presidente, tas puro ka daldal. Hindi ko talaga mag-gets eh. Ano ka? Pinalayas ka na ba sa bahay nyo? Hindi, yun lang ang hindi ko mag-gets, Madam Senator Amy. Kung ordinary kang vlogger, it's okay na mag-ingay ng ganyan. Pero you're not an ordinary vlogger, nor ordinary senator. You're not. Kapatid ka ng presidente ng Pilipinas. Don't tell me hindi kayo nag-uusap. Don't tell me hindi ka makapasok sa Malacanang. Pinsan mo! Yung sinasabi mong pasimuno niyan. Hindi mo pwedeng lapitan yung pinsan mo? Bingbangin mo yun? Wag puro daldal, puro kasos... Ano ka, para kang yung mga magjojowang nag-aaway. Kesa na mag-usap, sa social media inilalabas yung mga laglagan nila. Wag ganun. Gayahin mo si Katniel. Biglang break na lang. Ganun. Hindi yung daldal ng daldal. Di ba ho? Yun ang hindi ko maintindihan dito kay Senator Amy. Sabi ni Bright, tawag dyan boss kung ako yan, doctrine. Hindi ako, feeling ko talaga dito, isa lang.
Alam niyang ano eh, it's all talk. Walang walang timbang, 'di ba? It's all talk. And yet, bakit niya ginagawa? Re-electionist siya, yun lang. That's the only reason. Ipupusta ko sa inyo, pag na-re-elect na senator yan, tatahimik na uli yan. For 3 years. Ngayon, nag-iingay lang yan kasi alam niyang kailangan niya mag-ingay. Kailangan niyang magmukhang hindi sumasang-ayon sa mga umaapi sa mga may hirap nating kababayan. Kaya nga sabi niya dito, tutok muna tayo sa problema ng tao. Madam, again, baka sasabihin na naman ng mga bobong lipunan fanatics, sasabihin na naman nila, bakit ba ikaw din naman, maingay kayo naman, puro ay man dalda. Gunggong, vlogger ako eh. Nasa media pa, nasa ano pa ho tayo, nasa ilang pahayagan pa. So, ibig pong sabihin, ito lang po ang maaari nating gawin. Itong si Senator Amy, kapatid ho siya eh. Senador pa ho siya. Pinsan pa ho siya nung Senate President. Kaya niyang gumalaw. Bakit di siya gumagalaw? Puro talk. Anong ibig sabihin nun? Puro talk ka lang. Di ba? Wala tuloy yung ni Romualdez na puro, ni Remulla na puro katok. Di ba? Sabi nito isa, fake opposition. Dagdag pa ni Amy, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-Prime Minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Sino pong gusto mag-Prime Minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political Pangalanan mo. Puro ka parinig. Ito si Senator Amy. Sino ba gusto mag-Prime Minister? Bakit biglang naging parliamentary? Sino ba yung Prime Minister? Yung di manalo bilang ba't tayo mo pangalanan si Romualdez? Ano kasi bago lipunan? Ay nako, diretsuin na. visions. Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang Pinsan mo yun eh. kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Sa kabila niyan, itutuloy ni Senator Amy ang pagpapaimbestiga sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Yan. Diyan ako sangayon sa gagawin mo. Sana talagang gawin mo. Unless makatanggap ka ng tawag sa pinsan mo. Gawin mo yan. Gawin mo yan. Wag lang puro salta,